Hallelujah, hallelujah, purihin ng Diyos. Hallelujah, purihin ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos, tinignan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Patuloy po tayong nagdiriwang ng linggo ng Epipanya. Sabihin nyo nga, Epipanya. Isang linggo po ito, kung saan ipapakita sa atin ng ating mga ebanghelyo kung paano nagpakita sa atin ang Diyos o nagpapakita sa atin ang Diyos sa katauhan ni Jesus. Review tayo. Kahapon, pinagnilayan natin ang pagpapakita ni Jesus sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Siya ay nangaral sa iba't ibang lugar at sinagoga at nagpagaling ng maraming karamdaman. Sa ganitong paraan, hindi lang nagpakita si Jesus, kundi nagparamdam. Pinaramdam ni Jesus ang kanyang presensya
sa kanyang mabubuting gawa. Di ba? Pinagnilayan natin, sabi natin, nararamdaman ng tao kapag may ginagawa. Nararamdaman kapag may trabaho o nagtatrabaho. Ngayong araw na ito, isa na namang pagpapakita ang ginawa ni Jesus para siya ay maramdaman ng mga tao. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi o sa Ingles, to share. Hindi ba ang isang taong madamot o ayaw magbahagi, ayaw magpakita? Di ba ganon? Yung taong ayaw magbahagi, nagtatago. Ayaw magpautang, anong gagawin? Magtatago, no? Tago tayo, may mangungutang, no? Yung ayaw din magbayad ng utang, anong gagawin? 'Di ba? Ganyan. O, alam na alam natin, 'di ba? O, kasi ayaw magbahagi, ayaw magbigay, nagtatago. Yung isang estudyanteng ayaw magbahagi ng baon, o, 'di ba? Saan pumupunta? O, sa sulok, no? Kakainin niya lahat yung pagkain niya, no? Ayaw magpakita. Ayaw magbahagi. Yung taong ayaw magbigay ng tulong, anong ginagawa? Umaalis. Yung ayaw magbigay ng regalo noong Pasko, ninong-ninang. Diba? Anong ginagawa? Nagtatago. Ganyan ang tao. Kapag ayaw magbahagi, hindi mo makita. Ayaw magpakita. Nagtatago. Parang yung mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo, gusto nila pauwiin na ang mga tao dahil ayaw nilang magpakain. Ang sabi nila, ilang ang puok na ito. Malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na ninyo ang mga tao sa mga karatig bayan at nayon para makabili sila ng pagkain. Tignan mo. Tingnan mo itong mga alagad na to, no? Alam nila Alam nila magagabi na. Alam nila kakain na. At dahil ayaw nilang magpakain, pinauuwi. Bakit? Kasi ilan lang yung dala nilang pagkain? Hello? Ilan tinapay? 5. Ilang isda? Kasya ba yan? Diba? Tinatago nila yung baon nila. No? Hindi to kakasya. Pauwi mo na yung mga yan. Yun ang gusto ng mga alagad. Pero, hindi yun ang gusto ni Jesus. Hindi yun ang gustong mangyari ni Jesus, kundi ang pakainin ang mga tao. Kaya nga sinabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Tingnan nyo, no? Gusto ng mga tao, pauwiin ang mga tao. Ay gusto ng mga alagad, pauwiin ang mga tao. Si Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Hindi pa natatapos sa pagtanggi ang mga alagad. Ang sabi pa nila, bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tingnan nyo na. Sinasabihan na sila ni Jesus, tapos ibabalik nila ang tanong kay Jesus. Tinatago nila Alam ni Jesus may pagkain sila. Tinatago nila yung kaunting mayroon sila. Hindi ba kapag gusto mong magbahagi, kahit kaunti, iaalok mo? Di ba? O di ba, tayong Pinoy, ugali natin kumakain tayo, di ba? Tapos biglang may dumating. Kahit dumating mga 10 tao, kahit alam mong hindi kasya yung kinakain mo, anong sinasabi mo? Kain tayo. Di ba? Inaalok mo. Hindi mo pinagdadamot, hindi mo tinatago, ay, kulang pa sa amin to. Hindi mo sinasabing ganun. Tayong Pinoy, pagka ganun, kain tayo. No? Ito, hati tayo. Hindi okay lang. Hindi, hati tayo. Di ba? Kahit alam mong hindi kasya, iaalok mo. Kasi gusto mo magbahagi. Pero yung mga alagad ni Jesus, tingnan mo, may 5 tinapay, may 2 isda, itinatago. Ayaw ialok. Anong sabi? Bibili ba kami
ng 200 denaryo na tinapay? Kaya nga, si Jesus na ang gumawa ng paraan. Hiningi niya ang mayroon sila, 5 tinapay at 2 isda. At matapos basbasan, pinakain ang marami. At maraming nakakain hanggat gusto nila at may lumabis pa. Ganito magpakita ang Diyos sa atin. Marunong magbahagi. Yan ang gustong ipakita ng Diyos sa atin. Hindi siya madamot. Ibinibigay niya ang ating kailangan. Sapat para tayo ay mabusog. Uulitin ko po. Sapat para tayo ay mabusog. Mabusog, hindi para mag-sharon. Tayong mga tao, no? Nabusog na, gusto may balot pa, no? Ay, tinan mo swapang yung ganyan, no? Umattend ka na sa handaan, kapag hindi ka sinasabihang magbalot, huwag ka nagbabalot. May iba hindi pa kumakain, nagbabalot na. Ang Diyos ibibigay lang sapat. Sapat kung anong kaya mo. Sapat kung ano ang pwede lang sa iyo. Hindi siya madamot. Ang Diyos, ibinibigay lang ang kailangan natin. Ganito nagpakita ang Diyos. Ganito ang ipinapakita ni Jesus. Hindi madamot ang Diyos. Mga kapatid, ang taong madamot, laging nagtatago at hindi nagpapakita. Samantala, ang taong mapagbigay, hindi lang nakikita, kundi nararamdaman pa. Ganito ang pagpapakita ng Diyos sa tao. Hindi madamot, kaya laging nadarama. Amen? Amen.